Magandang araw at maligayang pagbabalik po sa ating diskusyon para sa Filipino. So, yung mga nakaraan pong mga talakayan, mayroon po tayong mga diskusyon may kinalaman sa kwentong bayan at paghihinuha. Ngayon, tatalakayin natin ang paksang ito. Tama po, ito po ay ang pabula. Ngayon ay ating alamin kung ano ang pabula, ano yung mga katangian nito, at marami pang iba. Ang pabula ay nagsimula sa panitikang pasalita na nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Ito ay mga kwento na madalas ang gumaganap o mga tauhan nito ay mga hayop. Bagamat hayop ang mga tauhan, masasalamin ang mga katangiang taglay ng mga tao katulad na lamang ng pag-uugali, pagiging masayahin, pagiging sakim, malupit at marami pang iba. Kaya kung ating binabasa po ang mga pabula, madalas ang ating napapansin, mga hayop ang pangunahing tauhan o may mga pagkakataon ng mga bagay-bagay na binigyang katauhan, kumbaga, ang mga nagiging tauhan nito. Ano ba ang kaliginang pangkasaysayan ng pabula? Alamin natin. May paniniwalang nagsimula sa India ang pabula. Mga kwento ito patungkol sa buhay ng itinuturing na dakilang tao ng mga sinaunang Indian. Halimbawa, si Kashyapa at hinango sa Panchatantra at Jatakas. Ayan, yung mga parang libro kung saan naipon-ipon yan, yung mga kwento tungkol doon sa mga sinaunang India, no? Ganyan. Isinulat sa Kashmir ang Panchatantra noong 200 BCE at itinuturing na pinakamatandang katipunan o kalipunan ng mga pabula sa India. May 5 aklat ito. Ang pamagat ng 2 aklat ay buhat sa pangalan ng 2 lobo o jackals. Ito yun, sina Kalilab at Dimab o mga pabula ni Bitpay. Pasensya na po sa sa aking pronunciation, no? Pero pakinggan po ninyo. Isinalin ito sa Persia, Arabic at Latin na ng kalaunan ay naging tanyag sa Europa. Isa pa rin kalipunan ng mga pabula sa India ang Jatakas. Ikinakapit ng mga Budista sa mga kwentong may kinalaman sa reincarnation ni Siddhartha Gautama Buddha, ang Jatakas. At sang-ayon sa paniniwala, bago raw siya naging Buddha, nagpasalit-salit muna siya sa sinasabi raw ni kasi yung reincarnation kasi yung paniniwala, Hinduismo. Nagpasalin-salin muna siya sa iba't ibang hayop katulad ng barako, leon, isda at daga. Sa 547 kwentong Jatakas, may 30 lamang ang pambata. Pambihira, 30 lang, no? Pagpatuloy natin. Ang mga kwentong Jatakas ay tinipon nina Ellen C. Babbitt at Marie Shedlock. At ito ay kinilala bilang Eastern Stories and Legends, Jatakas Tales. Sino itong si Aesop? Siya ay isang aliping Griego na nabuhay noong ika-600 taon o 6th century. Siya ang tinaguriang ama ng sinaunang pabula na nabuhay noong 400 BCE. Batay po sa naturang deskripsyon, siya raw ay pangit, kuba, bansot, may malaking tiyan at maiksing braso. Yan daw yung description kay Aesop. May kapansanan din siya sa pandinig at pagsasalita mula sa pagkabata. Pero dahil sa kanyang kabaitang ipinamalas sa babaeng pari ng Isis, pinagkalooban siya ng mga diyosa, sang-ayon po ito sa tala o masasabing hindi, anong tawag dito? Tinatawag na maalamat na tala tungkol kay Aesop. Sinasaad na pinagkalooban siya ng mga diyosas ng kahusayan sa pagsasalita at pagsasalaysay ng kwento. Ipinagkaloob din sa kanya ang kalayaan at hinayaang makihalubilo sa mga tao.
Nagkaroon siya ng tungkulin sa lipunan bilang isang emisaryo. Tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula at syempre, sumulat din siya ng kanyang sariling pabula. Madalas ang paksa ng kanyang pabula ay tungkol sa kalikasan ng tao, kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Syempre, ginamit niya ang mga hayop upang tuligsain ang mga maling gawain, asal, at kilos ng tao sa lipunan. Bukod sa nabanggit, itinuro niya sa mga tao ang kagandahang asal, gaya ng katapatan, pananalig sa Diyos, at marami pang iba. Tinatayang nakalikha si Aesop ng mahigit 200 pabula bago siya sumakabilang buhay noong 564 BCE. At noong 1919, inilathala ni Milo Winter ang The Aesop for Children. Hanggang ngayon, patuloy na isinasalin at binabago yung mga pabula na naisulat ni Aesop sa paglipas ng ilang daang taon. Dinagdagan ng mga kaalaman mula sa iba't ibang kultura kung kaya't ang mga pabulang binabasa natin ngayon ay kaunti na lamang ang pagkakahawig sa kung ano yung nakasulat na orihinal. Siyempre pa, lumaganap sa iba't ibang bansa ang mga pabula hanggang sa makarating ito sa ating bansa. Bago pa man dumating ang mga Kastila. Lumikha ng mga katulad na kwento ang ating mga ninuno na hanggang sa kasalukuyan patuloy na lumaganap. Gaya halimbawa ng pabulang ginawang comics ni Dr. Jose Rizal na palagay ko ay kilala po natin ang naturang pabula na ito, ang Pagong at ang Matching, o ang Matching at ang Pagong. At sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang mga paksa ng pabula. Ibinatay ito sa pagbabago ng buhay ng mga tao sa pamayanan upang makaangkop sa kalagayang panlipunan. Dan po, natatapos ang ating diskusyon para sa araw na ito. Ang pabula ay masasabi natin na naging bahagi na ng buhay ng mga tao, partikular na po ng mga kabataan na marahil ay nakababasa o nakakapakinig nito. Ang malaking tanong dyan, dahil alam natin na ang pabula ay may mga leksyon o moral lesson na ipinipresenta, ang malaking tanong ay ito: meron ba tayong natutunan? Yun lang naman po ang malaking tanong ukol dyan. Siya nga pala, sa mga leksyon na maaari ninyo pong matutunan, ito po ay isang paanyaya para sa lahat. Ano ba yung mga pabula na nabasa ninyo bukod sa ang Pagong at ang Matching? Meron ba kayong naalala na mga diskusyon o kwento may kinalaman dyan? Ito po ay maaari nyo pong i-discuss o talakayin, lalo na pagka kayo ay nasa klase. Siya nga pala, dito po natatapos po ang ating diskusyon at nawa mayroon po tayong natutunan may kinalaman dito. Kaya sa puntong ito, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits po sa susunod na video.